Welcome to San Antonio, Zambales. For today's video, we will visit the most popular coves and islands of San Antonio, starting with Silangin Cove. It's less crowded than the other coves like Anawangin or Nagsasa, making it ideal for nature lovers and adventurers seeking quiet. Nagsasa Cove, known for its peaceful atmosphere, ash-gray volcanic sand, and dramatic coastal landscape, formed after the 1991 Mount Pinatubo eruption. Talisayan Cove, less visited, peaceful beach cove, more secluded than its more famous neighbors. Anawangin Cove, one of the most iconic natural beach destination, a crescent-shaped shoreline with light gray volcanic ash sand and is backed by a forest of tall agoho trees, giving it a dramatic, pine-like landscape by the beach. Capones Island, a small rocky island, it's known for its clear turquoise waters, white sand, and dramatic cliffs. It's often visited as part of island hopping tours. And Camara Island, it's much smaller than Capones Island but offers scenic views and clear waters. Save this travel guide for everything you need to know when visiting Zambales soon. Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Sed and for today's gala, nandito tayo ngayon sa San Antonio, Zambales. So currently, nandito tayo sa Nagsasa Cove. Ayan. Pang 5th gala na natin to for 2026. As usual, this is your ultimate guide on how to get here, getting around, and expenses. So if you're new to my channel, please do not forget to support. Click on the subscribe button and the notification bell so you will be updated to my latest videos. Please follow my Facebook page, Gala ni Sed. Without further ado, let's get started. How to get there. Good morning! So nandito na tayo ngayon sa Victory Liner dito sa EDSA Cubao. So 1:53 AM na. Haba ng pila. Pero yung online redemption nila mas mabilis. Pero dito tayo. Okay, so dahil matagal yung pila, fully booked na raw yung pa Santa Cruz, Zambales. So ayun lang kasi ang first trip dito, pinaka-earliest trip. Ang mangyayari, magiging chance passenger tayo. Titingnan natin kung merong available. Ang next nila, ang pinaka-schedule nila is 3 AM ito. And then ang next nila is 5 AM. Magka-cutting trip tayo. Sasakay tayo ng San Fernando, tapos doon tayo sasakay ng Zambales. Ayan, maluwag yung San Fernando. At aalis na 2:34 AM. Ayan, so cutting trip tayo. Dalawang trip tayo. Hindi ako bumili online kasi sa online nakalagay Santa Cruz, Zambales. So isang babayaran mo lang yung buong biyahe, which is 756. Kasi pag nag-walk-in ka, ang babayaran mo pwedeng San Antonio lang. 158 pesos yung pamasahe pa San Fernando, Pampanga. Okay, so nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga. Bali 1 hour and 4 minutes yung biyahe natin papunta dito. Ayan. Okay, so wait na lang daw natin yung bus. Ayan, nandito na yung Santa Cruz. Dadang San Antonio ko yan, no? Alis na tayo. So, 5:10 AM na. 229 pesos yung pamasahe natin papuntang San Antonio. So nandito na tayo sa San Antonio, Zambales. So 3 hours yung biyahe natin sa bus. Mag-take out muna tayo ng ating breakfast tsaka lunch na rin daw. Kaya dito na tayo sa Jollibee. Okay, so ito na yung take out natin. 600 for lahat to. Ayun na, sundo natin sa Kuya Chodoro. Bali magbabayad kayo dito ng environmental fee 20 isa. Okay, so nandito na tayo sa Pundakit. 13 minutes yung biyahe natin sa tricycle. 60 pesos yung bayad sa tricycle pag solo ka lang. Pero pag dalawa kayo, 40 pesos each. Nakontak na tayong boat dito bago pumunta. Mahirap na kasi. Diretso lang tayo tapos walang kausap.
Ang nakausap natin is si Kuya Mel. Ito yung Facebook niya. Dito tayo. Ayun yung nakuna nating bundok kanina, oh. Parang nasa ano na rin tayo eh. Ano, wangin. Ayan. Ito yung boat natin. Renz and Regard. And may ano. Akin yung bag. Ay, sige lang. Puti maganda yung panahon. Kasi sa Manila, ano eh, makulimlim. Yan, ganda ng tubig. Okay, sige pa. O, kailangan natin magsuot ng life jacket kasi sinisita sila. Yan ang linaw ng tubig, oh. Ganda. Ito nga pala si Kuya Mel, no? Ayan. Si Kuya Roland po yung... Tsaka Kuya Roland. AM na, pero kung nakasakay tayo doon sa 3 AM kanina, naubusan kasi tayo ng ticket kasi puno na. Sana nandito na tayo ng mga 7. Yan, ito yung Camara Island, tapos Capones Island. Pupuntahan natin siya mamaya pag pauwi na tayo. Unahin muna natin yung mas malayo. Ito na yung Anawangin. Bali 15 minutes away lang siya sa boat. Pero mauna kasi tayo dun sa dulo. Itong bundok na to, ito yung nakikita natin dun sa bayan. Ito naman yung Talisayin. 10 minutes away siya sa Anawangin. Andito naman tayo sa Nagsasako. 15 minutes away to from Talisayin. Medyo maalon, mahangin. Lakas ng hangin dito. Water. Okay, so nandito na tayo sa Silangin Cove. Bale, 1 hour and 10 minutes yung biyahe natin. Ano yung pinakadulong cove dito sa San Antonio, Pundaket. Tapos suncheck na kaagad tayo. Ayan. Kanilang buhangin. Pino. Na grayish black. Di ba sa ano to? Sa Pinatubo, no? Lahar. Yan, so itong buhangin na to is galing to sa Mount Pinatubo sa Lahar. Yan. So ikutin na kagad natin yung buong paligid. May dumang ano dito, truck. Tapos yung tubig nila, ayan, malinaw din, pero parang malalim. Start tayo dito, tapos pag ganun. Walang mobile signal dito. So malapit na tayo sa dulo. Parang may mga campsite pa doon. Pero dito na lang tayo sa Puerto Silangin. Ayan.
Tapos may sarili silang boat to. Dalawa. Magkano entrance po? Ayan, team building, activity areas, bathroom, and CR. In fairness, may saksakan na. Ayan, pupunta tayo dito sa dulo banda. So, campsite lang tong area na to. Pwede pala kayo mag games dito eh. May mga hurdle. Hello. Oh, naka-video kayo ah. Ayan. Ito pa yung campsite na to. Hindi na to sa Puerto Silangin, iba na to. Yan, so dito na lang tayo kasi puro campsite lang, puro papag lang nakalagay. Ayan. Balik na tayo sa Puerto Silangin. In fairness, maraming sakit siya. Tapos may mga ilaw-ilaw. Maganda to sa gabi. Marami silang sockets kada puno ata halos. Tanong natin dito kung may entrance sila. Ayan, so nagbayad na tayo ng entrance fee dito, 150 pesos. Tapos may wifi sila since walang signal. May bayad din yung wifi, unlimited naman siya sa Starlink, 100 pesos. Meron silang ganito, glamping ata tawag dito. Ayan, 5,500 pesos to, good for 4 packs. Ayan, may ano dito. Kasi may guest sila ata mamaya. Ayan ang itsura sa loob. May towel ng kasama, malawak. Bali for booking daw sila dito sa Airbnb. Same lang din to. Kung magdi-day tour kayo dito, yung babayaran nyo 150. Tapos pwede daw kayong mag-pitch ng tent nyo dito. Wala daw extra fee. Ayan yung place. So magluluto kayo. Meron naman silang lutuan dito. Ayan, pwede kayong magluto dito. Lakala Kusina. Yan. Tapos yung common CR ng glamping ito. Silipin natin. Ayan, so toilet to. May lavatory. Malinis. Ayan. Naman dito liguan, shower. May shower sila tapos lavatory. Maganda yung CR nila. Nice. Magkatabi, shower and toilet. Yung toilet nila is may bidet. Tapos may hugasan din silang ng paa dito. Ganon din dito, toilet din to. Tapos eto naman, ano to eh, good for 15,000 pesos. Hanggang 4 katao to. Ayan. Ayan ang itsura niya sa loob. Ang ganda. Oo nga eh. May sariling CR to guys. Tapos ang ganda ng room. In fairness. Ayan, may sariling isang ganitong bed lang pero may extra mattress. Kasi up to 4 packs to. Silipin natin ang CR nila. Ayan, ang ganda.
Tapos may bidet. And then, shower. May hot shower. Yung kabilang kwarto, same lang ng itsura. Nag-ano lang sila. Renovate. Yun. Pareho lang. Kung marami pala kayong pupunta dito, magtatayo sila ng maraming ganyan, glamping. Same no? Same lang ang loob daw. Check naman natin sa iba. Ayan dito. Ano to, room? In fairness, maganda din ang buhangin dito. Gray yan guys ah. Grayish. Ay, may kayak sila oh. Tapos ano to? May tindahan pala dito. Dahil ikot eh. Ayan. Dito naman tayo. Dito sa kabila, pag ganito yung style nila, may aircon. Ayan. May salamin pero may kortina. Tapos yung CR nila nandito. Tapos may pool sila dito. Parang nilinis. Lagyan ng tubig pa lang. Bali 2,800 per night daw to, 2 packs. Tapos ano, ganyan ang itsura niya. May kama, may kutsyon, unan, mesa. Then ang aircon nila dito is 6 PM to 6 AM. Dito yan sa El Paradise. Ayan, meron din silang mga cottage lang. Tapos dito sa gitna nitong El Paradise tsaka Puerto Silangin, dito kay Natatay, dito sa gitna, 130 pesos ang overnight dito. Pwede kayo mag tent pitching, wala nang extra fee basta may bit-bit kayong sarili nyong tent. Okay, so private property daw to, bawal daw tayo pumunta dyan. So hanggang dito lang tayo. Ito yung sa dagat nila. Palipad muna tayo ng drone. Okay, next na tayo. 10:55 AM na. Mababaw lang pala dito banda. Ayan, kala ko mukha lang malalim, tingnan doon. Northern Mermaid. Ayan, pwede kayong umakyat dito. Parang sa
dadawangin. Okay, nandito na tayo. 11:34 AM na. Andito na tayo sa Nagsasa. So, sun check tayo. Ayan. Mas powdery yung buhangin niya. Combination ng gray at black. Or baka dahil tuyo. Basa pa kaya medyo blackish. So, same. Galing to sa Mount Pinatubo. Itong buhangin sa Lahar. Dito muna tayo sa dulo. Ayan, malinaw yung tubig dito. Kasi hindi siya ganun kaalon. Sarap pag-swimming. Ito na yung pinakadulo. So, ang entrance nila dito is 350 pesos. And then kailangan mong kumuha ng cottage 1.5. And pwede ka namang pumasok dito pag nagstay kayo dito overnight. Ayan, dito tayo sa kabila. Ayan, campsite din dito. May mga cottage. Boat rental, day tour, overnight. Ang entrance fee nila dito sa day tour is 70 pesos. Pero kung gusto niyo mag-overnight, 130 pesos lang. Kasama na yung tent pitching. Basta magdala lang kayo ng sarili nyong tent. And happiness is barefoot on the beach. Then ito, mga cottage na to, 1.5 to. Ayan. 6,000, magkaiba tong sa taas tsaka baba. Okay. 6,000 daw to. Pero malaki ba siya? Kasi sabi mo good for 6 to 8. May double deck po siya, tapos may extra bed. Okay, pwede makita. Ayan. So tingnan natin yung itsura. Ito, fun room lang siya, and then Tatlong tao po sa tatlo taas. sa Dalawa sa taas, dalawa dito sa baba. taas, tatlo sa baba. Tapos Tapos pwede may kayo extra maglatag bed po siya. dito. So 6,000 to, Opo. good for 6 to 8 packs. Maximum na po yung 8. Max na yung 8. Then iba din yung nasa taas, pero parang ganun din ang itsura. Po sila ganito din. Then yung CR nila is dito sa labas. Pag kumuha kayo nito, sir, may free na po kayong open cutting. May ganyan. May free na po kayo dito. Okay. Kumuha po kayo ng isang May free cottage na ganito. Okay. Sige. Thanks. And then dito yung CR nila. Ayan yung CR. Ayan, dito naman is campsite. Open cottage din siya. Tapos tent kayo dito. Star Resort to. Tapos may tindahan din sila sa labas. Hello po. Magkano po overnight dito? 130 po. 130 din. Ayan, 130 kasama tent na pitching. Opo, kasama. Okay. Yung kubo namin 1,000. 1,000 yung kubo. Okay. Ayan, 1,000 yung kubo. Tent pitching nila kasama dun sa 130 na entrance. Basta may sarili ka. Dalat. Okay. Yung open table namin 500. 500. Ito yung itsura ng campsite. Yan, so pwede kayo mag-tent dito. Ayan ang CR nila.
liguan. Ay, ang ganda ng likod, oh. Ayan, dito naman tayo. Ganda ng tubig. Eto, campsite din siya dito. Same din ang entrance nito. 130. Ayan, may billiard sila. Ano to? Mang Totoy campsite, nagsasako. Wala pang masyadong tao kasi Friday ngayon. Bukas pa yan, weekend. Ganda dito. Spikes campsite. May wifi sila dito. 200 for 24 hours. Mga ganyan ang itsura. Walang mobile signal dito ah. Ayan, may pa ATVs sila. All day silog meals available here. Ano to? Tibbs campsite. Tibbs nga campsite. Meron siyang kubo-kubo. Dito naman, The Happy Campers. Hello. May piso wifi sila. Hello po. Good afternoon. Yan, tinda-tindahan. Ayan, so may ATV din sila dito for rent. 1.5 for an hour. Ayan. Etong nagsasaang pangalawa sa pinakakilala dito kasi Anuangin yung talagang kilalang kilala and then nagsasa. May ATV din sila dito tsaka wifi. Yan, ATV nila. Ayan, dito naman is Agoho. May mga aircon room sila. Tanong natin. Parang maganda dito. Ayan. Agoho Resort, small tents. Ayan yung itsura ng cottage nila, tsaka may glamping din sila. And kayak. Wala kasing tao kaya hindi tayo makaikot-ikot sa loob. Ito naman sa kabila. Puro open cottage. Ayan yung tubig. Ito yung
dramatic yung landscape. Dito is Camp Kawayan. Ayan. Tapos dito is all blue. Dito sa dulo, sa kabila, sa left side ng cove, may lake sila. Yan. Yung lake. Ah, nasusunog pala yun. Yung umuusok. Ito yung nakita natin. Ayan. Ayan, may glamping din sila dito. Kagaya nito. 7,000 to, up to 10 packs, no? Tapos may mga beddings, kutsyon, unan. Wala lang nakaayos ngayon. And then eto, 3,500. Good for 4 packs. Ayan. Yung campsite na to ang malapit doon sa may lake kasi sa dulo na to. And pwede kayo magluto-luto dito. May hugasan din. Ayan, hugasan. And then mag-iihaw kayo dito, luto. And then ito yung tulay papunta doon sa kabila. Bali dito yung CR nila, shower. Ito sa lalaki. Ayan. May toilet. Tapos dito yung daan papunta sa lake. Okay, next na tayo. 12:46 PM na. Ayan, linaw.
So, nandito naman tayo sa Tinalisayin. So, 1:14 PM na. Time check tayo. Same lang ng buhangin kasi galing pa rin to sa Mount Pinatubo. Medyo pataas lang yung buhangin dito. Ayan o, hindi siya flat. Dito tayo mag-start sa dulo kasi maiksi lang siya eh. Ayan lang. Ayan na yung pinakadulo niya. And then dito is meron siyang exclusive beach resort and campsite operated by Stonehill Farm and Resort. Yan. Exclusive siya. May mga open cottage, kubo-kubo. Andun may CR doon. Tapos dito naman tayo. Mas maiksi lang ang ano nito, shore. Ayan. Ang lakas ng hangin eh. Puro campsite talaga dito sa mga cove. Ayan, I love Talisayan Beach Resort. Same lang ang entrance dito, 130 pesos overnight. So libre naman ang tent pitching. Ayan, naka-tent sila. Video okay sila doon. Mahirap lang maglakad dito kasi bumabaon yung paa mo, yung sinasabi kong kinakain yung paa. Yun. May mga agoho trees din siya. Ayan, another campsite. Meron silang wifi. Tapos yung tubig nila ito, mukha siyang malalim tingnan o kasi dahil maalon. Dito naman sa dulo merong mga cabana, pero sabi private property daw to. Ito na yung pinakadulo. Dito na lang tayo. Wala masyadong ano dito. Parang tatlong camp. 1, 2, tatlong campsite lang. Okay, nandito na tayo sa Anawangin. 2:03 PM na. Ayan, so dito muna tayo sa dulo. Ito yung inakyat ko last time sa taas. Pero ngayon ko lang nalaman, sarado na pala to. Hanggang doon. Ito pa naman yung pinakagusto kong part dito.
Ayan. May harang na. Iba na raw may-ari nito eh. No trespassing na. Wala na siya. Bakante na. So ito yung may tulay-tulay last time, tapos lake. Then mga tent. Ang laki pa naman ng pwesto na to. Halos kalahati. Tapos binuksan na nila to. Ayan, so yung dagat papasok na dito sa lake. Sarado na pala to kuya, no? Ngayon ko lang nalaman. 2024 daw to nagsara na. Kalahati to halos eh, no? Kalahati halos ang sakop niya. Bali 2024 pala to inano. Sinira na. 23 tayo nagpunta dito last time. May bago na kasi tong management, tapos hindi pa siguro alam kung anong gagawin dito kaya wala pang nakatayo. Grabe, kalahati yung sakop niya. Kalahati yung nabakante. Ayan. Medyo malabo yung tubig kasi sobrang lakas ng hangin na umaalon, tapos nagugulo yung hangin. So eto na lang yung bukas na campsite. Ano to? Cafe Anawangin sarado. Serene camping site. Ayan. Yan ang bukas. Tapos itong ano to, Destinary or Destinaire? Dati nakaakyat pa ako dun eh, sa taas. Pareho. Ito last time. Yan. Tsaka ito. Nung huli kong punta. Yan, loading and unloading area. Ayan. May kasal something siguro dyan. Happy day. Tanong natin kung magkano entrance. Ayan, so yung day tour nila is 180 pesos. Ang overnight is 350. So entrance to resort, pool access, wishing mountain, stress release wall, trekking. Yan mga inclusions. Then may mga overnight ano din naman sila, may concrete cottage. Ayan, Nipa cottage. Tapos may mga water sports din sila. Banana boat, 350 per person, minimum of 6. Dragon boat, 350, minimum of 6. May crystal kayak, 1,000 per 30 minutes. ATV, 1,000 per 30 minutes. Water bike, 800 per 30 minutes. And paddle boat, 800 per 30 minutes. Ayan, nagbayad na tayo ng entrance, 180 pesos. Ayan, I love Destinary. Ayan, pasok na tayo. Ito, bagong building to. Ngayon ko lang to nakita. Sa accommodation din nila.
Ayun, ito na yung pool nila. So kasama sa 180 na binayaran natin yung pool access. Pwede tayo dyan. Ayan, may mga ano pa dito. Dinagdagan pa nila. Marami silang ano, accommodation. Ayun no. Puro salamin. Ano ba to? Ayan, swimming pool rules opens 10 a.m. to 7 p.m. Food and drinks are not allowed. Diving is not allowed. Always accompany the children while swimming. Shower first before swimming. Ayan. Ayan pa. Dito tayo. Ayan. Nawala na yung ano, parang tent na glamping. Ay, may mga mesa na siya. Tapos may lutuan na kayo. And gripo, lababo. May mga tent area na. Ayan, so ito yung lababo at ihawan. Ayan. Tapos nandito na yung mga tents. Nakasegregate siya. Ito ginigiba. Ano ba to? Tapos yung toilet nila dito. Then ito, meron silang mga ganito. Madaming na bago. Maraming nadagdag. Ayan, this way to trekking. Dito tayo. Sobrang dami ng ano, rooms ngayon. Sana nga yung papunta dun sa taas. Ayun. Dun pa rin yung papunta sa taas. Para hindi mo na nakaakyat na tayo dun last time. Hindi na muna tayo pupunta dun kasi masakit yung tuhod natin. Yan, comfort room. Ito yung sinasabi ko, papunta dito sa taas. I love Destinary. Ayan, bago din to. May tulugan sa taas tapos mesa sa baba. Beachfront pati, villa. Ayan. Ito, dito naman tayo. So ito, ibang resort na to. Iba yung bayad, 100 pesos. Nakita nyo yung blue van ko? Yan yung 100 pesos, yung green yung 180. Ayan, dito tayo. Tawid to sa kabilang resort.
Wait, ang linaw ng tubig dito. Ayan. Ayan, dito tayo. Laki ng mga bato. Ayan. Mahaba din pala tong tulay na to. Ayan, Santuario de Anawangin. Dito tayo. Yung buhangin nila dito, same lang. Galing sa Pinatubo. Medyo ma-pebbles dito pero mas kalmado compared to. Ayan. Mga cottages. Naninibago ako, ang tahimik. Ang tahimik pala dito pag Friday. Since Valentine's Day bukas, I'm sure jump pack dito. Ayan. Kinainan ng buhangin. Puro open cottage lang dito. Parang binagyo. Siguro na affected to ng bagyong uwan. Palipad muna tayo ng drone. Okay, so next na tayo, 2:56 PM na. Mukhang nag-snorkeling sila dito. Nandito na tayo sa Capones Island, 3:20 PM na. Ayan, sun check. Beige siya na may konting gray and black. So parang white sand. Maiksi lang ang shore nito.
Ayan lang siya. Tapos rock formation lang. Walang ano dito. Walang cottage. Maalon pag hapon na kayo dito. Kaya yun boat kailangan nandoon para hindi sumadsad. Palipad na tayo ng drone. Okay, next na tayo. Saglit lang tayo dito. 3:30 PM na kasi. Isa pa tayong hahabulin, yung Camara Island. Ayan. Na tubig dito, maalon lang. Alon. Andito na tayo sa Camara Island, so 3:41 PM na. May signal na dito sa Camara Island kasi sa tapat na lang siya ng Pundakit. Tapos LTE full bar, samantalang dun sa Capones wala. May mga bato-bato dito. Ay, lakas ng alon. Pero may pa dyan, beach. Dito tayo. Yan o, lakas oh. Sun check. Ano siya? Beige din. Yung buhangin lang dito tsaka sa Capones ang iba doon sa mga cove. Kasi may pagka white sand sila dito eh. Kaso di tayo pwede pumunta doon oh. Alon, no, lakas ng So parang, eto na yon. Pero meron pa dyan sa likod. Mixi lang siya. Bago tayo umalis, shoutout tayo muna tayo. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa inyo. And shoutout sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. So nandito na tayo sa Pundakit. Magbabanlaw muna tayo. Ayan dito. Tent sila dito. Tapos na tayo magbanlaw. So kung pupunta kayo dito at gusto nyong mag private boat, yung rent ng boat is 6,000. So 8 to 10 packs yon. Kaso solo lang ako, kaya shoulder ko yung buong bayad. Bali 6 naman yung napuntahan nating destinations. Mas maganda kung alas 7 ng umaga nandito na kayo. Hanap na tayo ng tricycle. So 4:29 PM na. Ayan, kung gusto niyo pumunta dito, kontakin niyo lang si Mel. Ayan yung Facebook niya para sa boat.
nasa may park na ulit tayo. So that's it for today guys. Thank you for watching this video. Keep safe and enjoy your gala. May kubaw na sa wakas. So inabot na ng 5:55 PM. 484 pesos yung pamasahe natin. Express to. Pag inner city